Hello guys, tutorial na naman tayo at ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano i-check yung inyong mga in-apply na pag-withdraw sa Socialite Goldgen. So ngayon, ang gagawin nyo lang ulit, click nyo lang yung socialitegoldgen.com. Pag na-click nyo yun o na-enter nyo yun, ito yung lalabas doon sa inyong mga Google Chrome o kung ano man yung ginagamit nyo. So kung ano yung nakikita nyo sa screen, syempre yan ang lalabas at i-click nyo dyan yung Get Started Now. So pagka na-click nyo yan, syempre ilalagay nyo yung inyong username saka yung inyong password and then press nyo yung login. Pagka nagawa nyo na yan, syempre ito yung lalabas. At kapag lumabas na yan, okay, nakikita nyo itong parang tatlong guhit uli katabi ng Socialite Goldgen. Ayan. So i-click nyo yan. Pagka-click nyo yan, ito yung lalabas. Okay? So, dun sa bandang baba, makikita nyo yung withdrawal. So, i-click nyo ulit yung withdrawal. Tapos, may makikita kayo dyan na withdrawal request, saka yung withdrawal list. Okay? Though, may bilog dyan yung withdrawal request, yan ay kapag magre-request ka ng withdraw. Pero pag gusto mong i-check yung wini-withdraw mo, yung request mo na withdrawal, diyan mo makikita yung detalye. So kung yan ay pending pa rin, ibig sabihin hindi pa pumapasok yung pera. Pero pagka yan ay completed na, ibig sabihin pumasok na yan dun sa inilagay mong account ng bangko mo. Okay? Na pupunta na yan doon. Okay? So pagka kinlik mo pala yon yung withdrawal list. Okay? Kung meron na kayong mga withdrawal, kagaya nito, nakatatlong withdraw na to. So yung recent, syempre, yun ang nasa taas. At kung, di ba, completed, no? Nakalagay na. Completed and processed siya. Kailan pa to? Ayan. So, yung detalye nito, di ba, makikita nyo yung color blue dyan. So, i-click nyo lang yung color blue. Di ba, parang may positive dyan, tapos yung color blue. Pagka kinlik nyo yan, ito, lalabas yung detalye. Okay, so, di ba, nag-withdraw tayo ng 1,200. Ayan. Kailan to tayo nag-request? Nung March 9. Monday yan usually. Ang request every Monday lang. At na-approve siya nung March 13. So yan ay nung Friday. Ano? So ngayon, ay nakalagay dyan yung reference number, yung processing fee. Meron tayong 50 pesos na processing fee every time na magre-request kayo ng withdrawal. Tapos merong tax 10% tax. Kaya nabawasan tayo ng 120. So, ang natanggap natin doon sa winidraw natin na 1,200 ay 1,030. Tapos, ang method nito, kung paano ibibigay sa atin, ginamit ko ay GoTime. So, through bank deposit siya. Okay, so basically yan. Yan ang makikita nyo pagka na-approve na yung inyong withdrawal. Okay, and then, pagka nakita nyo na yan, syempre gawin nyo, mag-sign out na lang muna kayo. Tapos i-check nyo dun sa inyong bangko kung pumasok. Kung may mga online banking kayo, click nyo yun dun. So, sign out. Tapos, ayan, pagka naka-sign out na, puntahan nyo yung inyong bangko. Ako, ginamit ko yung GoTime. Ano? So, sa GoTime, ayan, makikita natin, ito yung front page nila. Tapos, yan, may pumasok na 1,030. Same dun sa nakalagay dun sa ating dashboard. Tapos, syempre, yung detalye niyan, ito yon. So, pumasok sa pangalan natin yan, tapos galing dun sa company. Okay? Tapos, ay nakalagay dyan yung reference number, encashment, saka yung date kung kailan siya pumasok. So, definitely, by Friday naman, pumapasok naman talaga yung ating pong mga kinita. Okay, basta yan yung ni-request natin ng Mondays. So basically, yan lang guys ang gusto kong i-share sa inyo. At least magawa nyo rin kung kayo man ay may mga withdrawal request. Tapos kung paano nyo malaman kung talagang pumasok na. So that's all. Bye for now.